Grabe yung mga ano yung mga yung mga nalaman natin tungkol dito sa kaso na to ni Madriaga. Banat bay. O nga, dito makikita mo talaga na medyo parang may tama ito si si Madriaga. Hindi lang may tama sa utak, may tama rin kay VP Sara eh. Oo nga. Obsessed, ano? Obsessed? Antindi. Ako hindi ko parang aside from tama din naman na con artist, pero yung imagination mo na ikaw sasabihin mo nagtuturo ka, sasabihin mo na ikaw ay malapit sa kay VP Sara. May topak lang ang Mukha pa lang nito, mukhang abnormal na eh. Oo, alam mo sino mangusin to eh. Alam mo sino mas abnoy? O sino mas baliw? Ah. Yung naniniwala dito. Correct. Yun ang pinaka may tama talaga sa utak. Hindi kasi yung mga naniniwala diyan anti-Duterte lang talaga. Oo. Talagang bulaglag. Naghahanap sila ng something na ibabato. So kahit hindi na hindi credible, ang pangit ng testimony, paniniwalaan lang nila kasi galit lang sila kay Duterte. Alam mo yung mukha, oh. Alam mo, nakakainis eh. Alam mo, oh. At dito natin, alam natin yung mga binabato ng kabila, kay VP Sara Duterte. Kung makikinig ka doon at napaniwala ka, talagang tanga ka. Pero yung narinig natin kay Atty. Paulo, napakaliwanag na ginagawa talaga nilang paraan para tanggalin sa picture si VP Sara Duterte. Para wala silang kalaban sa 2028. Pero na-observe ko lang, papangit talaga ng mga anti-Duterte, no? Oo. Yung nakaraan lang, yung isa, yung gusto pa ng debate. Yung Lovely ang pangalan, pero hindi naman siya mukhang Lovely. Hindi ko masyadong pinupush yun. Parang nasusuka ako. Nahihirita ako. Alam mo, pangit naman ako, pero sobrang lala naman nun. Yun talagang, kasi nakakahiyang manlait ng pangit na isang tao kung pangit ka naman. Pero yung sa kanya kasi sagad Sobrang pangit. Mas pangit siya. Oo, Yan ang problema eh. Sobrang sagad. Hindi lang pangit. Ang pangit pa ng ugali, ang pangit pa ng logic niya. Yung, alam mo, pag pangit ka na nga, talinuhan mo naman. Hindi, ang mali sa kanya, sir, nasobrahan kasi siya sa filter dun sa, sa Facebook niya. Kaya paglabas niya, nagulantang tayong lahat na, uy, ito pala yung totoong mukha nito. Hindi kami nagulat. Ikaw lang. Hindi kasi, hindi ko siya nakikita eh. Maganda ka nung una, no? Hindi naman. Sabi ko. Mukha kang Ano ba type mo? Taga eh. De, tsaka lahat ng mga anti-Duterte, tumutugma sa mukha nila. Kung ano yung mukha, katod niya nila, Torre. Tingnan mo si Torre, ang itim din ng budi, itim din, di ba? Si Granada. Pero magaling mag-English. Pero, magaling yung accent pala. Magaling mag-accent, pero, Kakapanood ng kakapanood ng Peppa Pig. Bagsak sa kasi. Oo, kasi yung Gensan, part pa ng Davao region. So, wala. Oh, kamusta pala yung kamusta pala yung natin, kuya? Yung kahulinan nyo, sa lugar nyo. Kamusta yung kahulinan nyo? Sa lugar nyo. Ha? Kahulinan, kamusta? Okay naman. Wala yan, Normal naman. Normal na sa inyo? Oo, idol ko si Marcos eh. Hindi. Yung problema na yan kasi 'di ba? Ito si Madriaga, Congress, ang dami ng nangyayari sa bayang Pilipinas, nakakagera na. Yung mga kababayan natin sa abroad, hindi pa lahat nakakabalik dito. Wala tayong food security. Napakamahal ng presyo ng gasolina, diesel. Magkano na ang litro ng diesel? 120. Oh, 130 daw 'yan. Oo, so alam natin na magsusunod ang piso bagsak na. Pinakamataas na sa kasaysayan, pinakamababa pa lang halaga ng piso at $60 and 15 cents. Mali pala, 60 pesos and 15 centavos per $1. So ito pa rin ang inaatupag ng mga mambabatas natin. Imbes na sana, gumagawa na sila ng paraan kung papaano paplanuhin pa yung mga susunod na panahon. Kasi matagal ito itong gera na ito, mga bossing. Kaya nga, Boss Dada, sa tingin ko, baka mamatay ito si Madriaga. Grabe. Hindi, delikado. Kasi kailangan nilang pagtakpan yung balita eh. So, una, yon, pantakip balita ito si Madriaga. Pangalawa, maituturo nito yung handler. Yun yung sinabi ni attorney na hulog to ng Diyos dahil ito ang susi para makuha na natin yung talagang sino naglalako. Alam naman natin sino naglalako ng mga ebidensyang ganyan kung kaninong politiko. So maituturo niya pa. Tapos mapapagbintangan pa si VP Sara. Kaya pag tiningnan mo kahit saang banda, napakadelikado ng buhay ni Madriaga. Pantakip balita, pwedeng isisi kay Sara at maituturo pa yung mastermind. Tatlo yan. Delikado. Buti na rin, na-preempt nyo yan. Buti na, tanong nyo rin yan. And sabi nga ni Atty. Paulo Panelo, na rin yan, ine-expect na rin nila or hindi malayong mangyari yan. O dahil sa sobrang demonyo itong nasa ngayon, nagpapatakbo nito, kung sino man ang gumagamit dito sa ungas na ito. Di ba pwedeng mangyari yan? Pero alam mo, ganito katanga yung mga dilaw at saka pink at saka yung mga loyalista. Pag kunwari lang may nangyari dito, ang pagbibintangan pa rin nila si VP Sara. Correct. Kahit nasa loob ng kulungan.
Nasa loob ng custody ng gobyerno. Pero ang may kasalanan si BP Sara. Eh di ba nung nakaraan nga, nung nagsampan ng kaso si BP Sara, kinabukasan may balita na Inaaras daw. sasaksakin daw yan si Madriaga sa loob ng kulungan. Sasaksakan ng tanga. Lumabas lang yung balita na yon after nilang mag-file ng perjury. So yung timing talaga, Timing nga. matindi. Kaya nga yung tanong ko kanina kay attorney, baka mamaya, sa sobrang obsessed nung humahawak dyan, patayin yan, tapos ibintang na naman kay BP Sara. At alam nyo kung bakit? Alam ko kikwento ko sa inyo. Pero sa vlog ko na lang. Ay, patay. Tayo dyan. Yung naratibo, alam mo, ang habol nila dito yung naratibo eh. Kasi alam naman ng Congress na hindi sila mananalo sa impeachment. Ang habol nila dyan, paharapin si BP Sara para babuyin. At isa sa posibleng pwede nilang mababoy si BP Sara pag namatay si Madriaga. Dahil ibibintang eh. Yes. Ha? Kasi ano yung lumang nagkukil na yun, wala na maniniwalagan, di ba? Meron. Ano? Australianis. yung mga dilaw. Di ba? Wala maniniwalagan. Ano kaya eh? Ayan, Kung makapalim ko ngayon, ay maniniwala ko, kailan ako sa magniwalaga. Diba? Ayan, dito Pero sa ano, papatayin ni Sara, ano ko yan? Wala. Wala maniniwalagan, lumang kukil na yan. Nasa loob ka na ng kulungan ng gobyerno. Hawak ka ng kukil na yan, mamamatay ka. Oo. Di ba? Malupit nun. Ano to? Ano kami, grade 1? Di ba? At hindi namin gusto mamatay to ha. Walang ganung ano. Baka iniisip ng iba dyan. Gusto nga namin buhay. Yeah. At gusto nga, nung mismo Abogado. abogado, mag-testify. Para talagang, kasi gisang-gisa sa yung mga sinasabi ng abogado, pati nito ni Madriaga, abogado ni Madriaga, tsaka si Madriaga, sabit yung sinasabi na hindi naman nagtrabaho. Pero doon sa affidavit ni Madriaga, I work. Oo, so sinabi niya, I work. Anong hindi nagtrabaho? Siya nga mismo nagsabi. Tsaka sabi nga, halatang minadali. Banat bay, mantakin mo pati pangalan na ginamit niya dito sa kanyang affidavit. Mali. 2 beses daw na nandoon yung pangalan niya sa affidavit. Pero mali din pareho. So doon pa lang makikita mo na talagang bara-bara ito, Banat bay. Eh baka nga hindi siya ang nagsulat Pwede. Kasi may kilala akong mga ganyan Yung nasa korte, nung tinanong kung sino ang ang nagsulat, hindi nila alam. Abogado lang. Hindi, totoo yan. Yung sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, ganyan eh. Yes. Oo, ganyan. Sinabi yun, ha? Yung, Siya nagsabi, ha? yung ano, judge. hindi, ano ko lang. Totoo naman yan. Oo, totoo naman yan na yung kanilang yung kanyang testimonya, hindi niya kabisado or hindi niya tanda. Na-witness pa nga natin yung may inaabot eh. Oo, nangyayari yan. And even sa Congress, ganyan din. Abutan ng abutan Oo, dyan. live Pero sa tingin nyo, sinong may dyan? May palabas dyan? May dalawa kasi ako naiisip Yung dalawang mahilig sa witness. Baka naman pwedeng Oy. wag mo na sa vlog sabihin dito na. Hindi, ako nga tinatanong ko Oo. kayo May dalawang kaduda-duda dyan na mahilig sa witness. Ako, isang babaeng pag nagsalita, laging bumubulong. Pwedeng yun. Ay, yung mahalang Pilipinas. Oo. Grabe. Sobra. Yung may alaga kayo, yung mahal naman yung... Ay, sobrang mahal niya ang Pilipinas. Yung nagbabayad ng Pwede milyon ganon. sa witness. Oy, sino yan? Ay, si yung satanas? Nanay ni ano? tsaka, sino pa? Pwedeng yan. Sino pa? Yung nagnakaw ng tinidor. Nagnakaw ng tinidor? Yung nagkudita na isang araw pala sumuko na? Hindi ko alam. Hindi, tinatanong ko lang. Pero doon makikita mo yung yung kumbaga makikita mo yung trademark ba o pattern. Makikita mo yung pattern doon na gawa-gawang istorya. Kasi Bicoy, kilala nyo alias Bicoy. yun. O hindi ba, ganun din. Na kalaunan, umamin din. Ito na lang, yung alias rin Yun. At yung iba pang mga iba pang mga testigo dyan sa family. Na nagsasabi rin na so pwede. Ako sa tingin ko, Boss D, yung pinaka nakinabang sa maleta, gaya nga ng sabi ni Chanko, ayaw nilang makaupo si BP Sara kasi hindi nila kayang aregluhin. So definitely, ang gusto nilang mapaupo doon, yung kayang aregluhin. At sino ba ang maraming kaso? Sino ba ang posibleng makulong ng habang buhay dyan? Di yung nakinabang sa maleta. Kasi paano mo pakikiusapan? Sabi nga, 1,000,000% hindi nyo maaareglo si BP Sara. Di maglagay ka ng presidenteng madaling aregluhin. Sino-sino ba yan? Nasa listahan ng dilaw Tsaka huwag din tayo masyadong magpapaniwala din dyan kay Chanko. Pero totoo yun sinabi niya, na 1,000,000% hindi nila kayang aregluhin si BP Sara. Pero kung matatandaan nyo, to si Chanko, ang inaano niya lang yan, dyan si Martin Romualdez. Pero tutan ni Marcos Jr. yan. Pero parang nag-ano na yata sila nag-political split na yata sila. Parang sinabi na yata ng Malacanang na break na sila. Hindi Marami na kasing susunod-sunod dyan, Boss Dada, na magbabalitaran. Nakita mo, parang iba tono ni itong si Puno. Di ba? Iba na rin ang tono ni Chanko. Isa-isa na yan. Pero ang galing, no? Ang galing din ng, ng defense team ni VP Sara. No, kasi talagang in-expose nila
na wala talagang ebidensyang hawak itong mga nasa Congress patungkol sa impeachment ni VP Sara. Wala talaga silang hawak kasi ang ine-expect talaga nila na magpipresenta ang defense team ni VP Sara ng ebidensya na magpapabulaan doon sa articles of impeachment. Pero wala statement lang din yung ibinigay ni VP Sara. So, hindi na rin sumagot yung prosecution doon sa reply nila VP Sara. Dito na nga, sisimulan na sa Committee on Justice yung hearing. Nagkamali sila dun eh. Nagkamali sila dahil sa impeachment, hindi naman makukwestiyon ng partido ni Sara, ito si Madriaga. So basta magsalita ka lang na magsalita, ang habol nila nga ay yung naratibo. Babuyin lang si Sara. Yan lang naman para hindi siya umangat sa 2028 eh. Yan ang naratibo ng Dilaw. Inaamin nila na marami pang mangyayari kahit nangunguna si BP Sara, the woman to beat, marami pang mangyayari kasi nga may impeachment pa. So bababuyin nila si Sara dyan. Nagdemanda kayo ng perjury. Offensive sila ngayon. On the other hand, gusto ko pumunta si VP Sara dito sa Congress para gusto ko harapin niya na mag-isa tong mga to kasi alam ko hilalampaso ni VP Sara tong mga to. Ako sa pagkakilala ko lang sa kanya kasi natatandaan niyo yung meron siyang umaten siya sa Congress na siya lang mag-isa. Tapos hinarap niya lahat 'yan. Tapos inisa-isa niya talaga. Nilalapitan niya. Pumalag siya, hindi ba? Kaya alam boss di, baka hindi hindi siya pagsalitain. Alam naman natin dyan eh. Ganyan ang O siya lang gagawin. mag-isa nandoon, ba't siya pinatawag? Kasi ang sabi, hindi magsasalita yung mga abogado niya, siya lang. So kailangan nandoon siya lang ang sasagot. Hindi naman siya tinanong dati eh. Nakaupo lang siya doon kaya nga siya nagpaalam kasi wala naman siya Meron, yung sa budget. Meron na isang pinatawag siya tungkol Ayun, sa may- budget oo. na hindi niya pinasama yung mga kasamahan niya kasi natatakot. Oo. O feeling ko, kayang-kaya So, ni VP itong mga to, mga engot to eh. Sa impeachment, walang tanong sa kanya eh. Yung sa regarding sa impeachment, walang nagtanong. Yung kahit ano yun, isa. sa mga yung sa confidential funds. Oo. Hindi, yung sa akin lang. Kasi ako, kung ako lang tatanungin, ayaw ko rin talaga na bigyan nila itong Congress na ito ng bala, kumbaga, ipakita mo yung baraha mo sa kanila. Mas mabuti na yung ginawa nila na ganyan. Kasi ito, tumatayo naman ang Congress eh. Sa kaalaman ng mga Pilipino, alam naman nila yan. Parang yung Kongreso tumatayo bilang piskal eh. Sila yung nag-examine kung tatayo ba ito sa impeachment court, which is yung Senado. So para sa akin, mas okay talaga na sa Senado na. Hindi lang natin sure kung lulusot ito sa Congress. Although, ako tanggap ko na sa sarili ko na lulusot talaga ito sa Sa Congress Congress. lulusot yan. Kasi, pero alalanin din natin na bali-balita ngayon, medyo may mga tumatagilid Meron na, na. katulad ni Puno, di ba? Ma'am, Pero siguro, Judea, 50 plus na yung bumoto eh. Kailangan lang yata nila ng 100 plus. 40 na lang. So, kalahati na lang yung kailangan nila para ma-impeach si VP Sara dito. pero hindi na katulad nung dati na halos Majority. lahat talaga eh, no? Pero ngayon, yung mga gusto maisalba, yung mga karir nila, syempre, medyo, aatras na ng konti yan eh. Kaya, pero hopefully, dito sa Senado, sana, talinungan nila dito sa Senado. Kasi alam ko dito sa Senado, hindi nababayaran sila eh. Kung may tanong ako. Kunyari, lalampahan ni Ma'am Hana lahat, makukulong ba ng mga bumoto na, Pagka siya na presidente. Bumoto ng Bumoto? Makukulong ng mga congressman. Depende kung nagnakaw yung mga yan. Pag Obvious naman napatunayan na nagnakaw. nagnakaw. Obvious naman, oo. Pag napatunayan na nagnakaw yung mga yan. Si VP, sa Hindi rin, actually, kung magtatrabaho ng mahusay ang ombudsman, Oo. kasuhan lahat ng mga yan kung talagang nagnakaw or nakatanggap ng maleta yan. kaso kayo, O, di ba? Yun ang question. Makukulong ba? Kung maayos, tama ang proseso. Pero ako, umaasa ako makukulong. Nararamdaman ko. Kasi, Pero tinan nyo Bonateros, yung mali-malitang pera na yan, hindi naman yung, ewan ko lang pero palagay ko, hindi yung 300 na congressman na yan nakatanggap. So kung ikaw hindi ka nakatanggap, tapos pipirma ka. Yung mga nakatanggap, sarap buhay. Tapos Rules, lugi. Lugi ka. Lugi ka. Kaya Oo. ngayon makikita mo ngayon, nagsisigawan na sila sa Kongreso, di ba? Palagay ko wala namang pipirmang hindi nakatanggap. Sinabi na rin ni Chanco yan eh. Yung mga pumirma, tumanggap din eh. Tsaka nagkukumahog na sila mga partner. Kasi once na si VP Sara manalo talaga na sure naman tayo, pag hindi nila na-impeach yan, sure na panalo na yan. So this time nagkukumahog na sila na talagang dapat i-impeach to. Kaya nga sabi ni Luis Tro na kahit na mag-resign ka, tutuloy namin yung impeachment kasi ayaw talaga nilang manalo sa 2028. Kasi sigurado tayong mapapanagot lahat ng mga kabulastugan itong mga to eh. Pero sa totoo lang, dapat nga itong impeachment na to, hindi natin pinag-uusapan to eh. Balik tayo doon sa testimonya ng 18 matatapang na Marines. Yan ang dapat natin tutukan. At habang tinututukan natin yan, dapat yung grabe ang hirap ng bayang Pilipinas ngayon. Tapos ang presidente natin sinasabi na everything is under control. May intel ako dyan. Oy, ano May yan? nadinig ako dyan. Sasabihin mo ba dito yan? O Pwede rin. Pero ako hindi naman ako naniniwala doon sa sinabi sa akin ha. Pero ikwento ko na rin kahit di ako naniniwala. Sige. Kasi
sinabi, ito daw si Director Matibag, hindi daw gusto ng mga taga-NBI yung ginagawa niting direktor. Sa katunayan, 90% daw ng NBI gusto, di umano, yung ginagawa nitong 18 Marines. Nako. Eh yun sabi ko, hindi totoo yan, hindi ako naniniwala. Ay, Hindi ako naniniwala. Hindi ka rin naniniwala. Pero, alam mo yung nagsabi sa akin, Batikan eh. Bati ka na, taga-NBI talaga. Ano, maganda ang record bilang abogado eh. Oo. Taga-NBI siya. At talagang konektado sa loob. Nako. Oh. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Ka naniniwala, ha? Oh, pero naniniwala ka ba na everything is under control? Baka naman meron kang gustong sabihin sa mga kababayan natin kung paano ka nagtitipid. Ikaw ang pinakamatipid sa amin lahat eh. Coach Oli, baka meron kang choice. Parang natawa si, si boss natin ha. Pero baka meron kang tipid tips. Alam mo, advice ko, Oh, yeah. huwag kayong mag-invest. Hindi, kasi iba bibili ng electric na Mga power bank, kotse. ganyan. Electric Oh, car. electric dahil titipirin mo, magastos yung kotse mo. Eh, hindi mo alam, milyon, 1 million, 2 million, 3 million yung bibili mong electric. Eh kung yung ginas mo, baka patay ka na, hindi mo pa nauubos yung 2 million, 3 million sa gasolina. Ay, ibig sabihin, huwag tayong Oo, bukas bibili ako ng BYD. Alam mo, ha? Promote ka pa. Ano ba ibig sabihin ng BYD? Huwag naman, huwag Oh, naman. ano yung ibig sabihin ng BYD? Kakahinstyle lang Sabihin eh. mo, anong ano? Sabihin mo. Bakla yun na kayo. Hindi yun ang gusto namin sabihin. Hindi yun. Hindi. Bakit batiin mo yung mga Bingot. kapitbahay mo? Bakit ayaw niyo Buyot ng bumili? driver. Okay, makaya na. Para masaya. Driver. Makaya kayo ha. Kaya pala ayaw niyo Harapan ha? Para. Pero tipid-tipid. Oo, tipid-tipid mga kababayan ha. Grabe, mas matindi pa itong mga kakarapin natin at hindi natin Boss ano. ni, ako ba? Sumakakaya ko sa kanya pagpasok nito. Oo nga, nagre-reklamo na nga si Master Judea eh. Ako yung reklamo ko ma. Medyo pag namimreno daw siya, nagagalit Oo, ka pa. naman ako ng preno. Yung mga nakawa lang yung ano lang, no? Gumagano lang, mamang napukulino, gumagano lang. Pero napansin niyo sa kalsada, ang konti ng sasakyan, tapos ang babagal magpaandar nung... Correct. Sabi ko, kaya mabagal? Pero alam mo, masama dito, palpak itong isang Isang app, yung ride-hailing app. Oo. isang riding Oo, hindi Grab. Grab Oo. yan, okay. Kasi dapat, medyo regulated din ng gobyerno. Tama yung sinasabi nung pinaglalaban na dapat 10% lang ang sa mga taxi rider, taxi na motor. Kasi may mga iba, ang laki 30%, maawa naman sila doon sa mga ibang rider. Kasi kawawa, alam mo, ang pangit imaginein mo ang ginagawa ng tao ngayon puro motor na lang. As in, alam naman natin yung crime sa atin hindi din ganun ka-safe. So, mas delikado yung mga kababayan natin pagdating sa pagmumotor. Tapos, ang taas-taas na. Ang hirap na daw kumuha ng Grab ngayon kasi Oo, wala na kasi nagbrabiyahe. nag-aano nga daw, tapos ang baba na rin ang kinikita nila. Yung gobyerno natin, mga inutil, kesa na gumawa ng batas, tulad na ibaba yung yung Grab o yung mga angkas o yung mga iba pang mga ibaba sana yung singil Komisyon, nila, yung komisyon. yung komisyon nila. Eh ang ginagawa pa, pinag-iisipan pa yung impeachment, di ba? At ang masama pa, magbabakasyon pa sila. May Mag-break recess. na sila eh. May recess. Huwag na sila bumalik. Para So, okay na sabi yan. ko nga, habang hirap na hirap na yung mga Pilipino paano mag-survive, sila magre-resist pa. Hindi na lang gumawa ng batas para dumali ang buhay ng mga Pilipino. Ito na nga, mapapadali na buhay natin ito. Ayaw nyo ba yan? Totoo ba yun na may pakimkim daw? Well, may mga lumalabas na ganyan. Pero gusto natin kasi, May evidence alam naman na natin yan. May magsampa ng demanda o ng kaso laban sa mga tumatanggap na Pero kung hanggang puro expose lang, wala eh. Si Wala rin eh. Lian Livista. Oo nga. Yan nga. May nakita ko sa social media ba na nag-grab siya. Nag-grab siya. Nagkarga daw siya ng 1,000. Oo. Tapos nagbiyahe siya, 15 hours. Magkano kinita? Tres. Tres. Ano Dito po? ko. May Compute siya. kwento si Sir Jack. Tres. May kwento rin ako dyan, yung Walang isang driver, jeepney driver, alam mo ba, nagpagas daw siya ng 1.6 ng pinagas niya, ang kinita niya lang 86 pesos. Grabe, 86. Mas mahal ang diesel ngayon. Kaya magpagas ka na lang. Paano yun? Wala kaming Lagyan mo ng gas, yung diesel. Oh, yung diesel, lagyan mong gas, baka Oo, bumili sa para andar tumipid. nun, no? Pero nakakatakot din ngayon sa EDSA. Ang luwag eh. Oo. Yun Parang naman ang maganda pandemic ron. Naging Parang medyo balance pandemic. rin eh. Ikaw, anong nagpagas ka? Yung Nagpagas ka, nagulat ako. nakikisakay ka lang? Nagpagas ako na, kaya ako sumakay ako eh. Kasi mahal eh. Yung normal na kuntang ko, Parang nagmumura ka, ha? Ano, full tank? ang normal na kuntang ko. Okay. Kala ko nagmumura ka eh. Malabo lang. Okay. Ang normal na kuntang ko, Ano, ulitin mo? ang normal na kuntang ko Okay. is only 3,500 pesos only. Ngayon, nung nakagas ako ng isang araw, 7,500. 7.5. Oo, ginawa ko. Baka may...
Pakagaling ang kama mo, ha? Ang galing mo, Yun ang magandang tipid tips. Oo, bakit? Nagpapultak siya, Pero- tapos nakisakay siya sa iba. Ang galing. Pero nag-aamag naman ako ng pampaga. Magkano? Saka, kwento. Magkano ang bag mo? Malak na rin magkwento. 1.5. Tapos naman na alam mo inagas ko. 2,000 na yun. Malakas ha? Wala ako. Bale, yung utang ko sa'yo, di ko nababayaran na. Ang masama nito, no, yung pagkawala ng mga traffic ngayon, gawing achievement ng administrasyon. Yun lang yung pwede nilang gamitin Gawin nilang magandang bagay achievement. na nangyayari ngayon. So, congrats, Ate Claire. Congratulations. Pati doon sa tonito-tonelada shit na niluluto ng mga teacher, ha? Kawawa yung mga teacher, nagkakulani. Imagine mo, maghaluin mo yung Picture na nun, haluin mo yung pansit sa tonelada, walang hiya na yan. Tinanggalan nila ng trabaho yung Pero- mga kantin sa school. Pero matindi to, hindi to seryoso to, ha? Magpagaling ka. Iba na itsura mo. Iba na rin ang kilos at pananalita mo. Pagaling ka. Kasalanan ni Sandro yan. Sino yun? Ha? Sandro Pempenko. Isipin mo, may sakit na yung tatay mo, pinagtatrabaho mo pa. Dapat naman, nagpahinga na. akuin mo na yun. Kasalanan ni BP Sara yan. Bakit? Lahat kasalanan niya. Sa bagay. Pati tong gera dyan sa Israel, tsaka Iran eh. Ano rin. Baka mamaya pati sa Duterte, isi-sim kayo. Yan na nga, yun talaga yun. Ayun, mga Banateros, maraming salamat sa inyong panonood. Kayo po ay mag-like, mag-share, mag-subscribe sa lahat ng mga Banateros Brothers. Siyempre, Vox Populi at Banateros Facebook page, sa YouTube channel din ng Vox Populi. I-like, i-share po ninyo yung ating mga videos dyan. At mga Banateros, meron pa ba kayong gustong Yung sabihin? yung account ng yung sa pabango, yung Diamond. Nakalimutan ko. Essential, Diamond Essential. Oy, Diamond Essentials, ha? Ang bango. Oo, ano ba yan? Nakalimutan ni Jay. Ang Tanggalan bango. to ng Bawasan na 50 to. Oy, Diamond Essentials. Ang bango niyan. Bango. Oo. Bago pa. Parang mamahalin. Leche Plan Essentials. Ano yun? Supreme. 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 Oo, sarap. Abangan niyo Grabe, yun, ha? Oo. Oo, nako po. Dito niyan. At saka yung na-block yung kay Jay, wag niyo muna i-message. Facebook ni Jay. Ewan ko bakit Facebook page lagi natin. Sa live ni Coach. Ano ba ka sa... Wala ba? Wala ba? Wala Ay, balita. chismis tayo. Oh, yung mga nag-aabang din ng episode ng Banat Bay, Tapang at Malasakit, ha. Busy lang si Banat Bay. Actually si VP Sara may time siya, kaya lang si Banat Bay ang wala. Kaya pagka may hindi na busy si Banat Bay, magkakaroon tayo ulit ng Nagbigay na ako episode. ng oras. Nagbigay na ng oras. Vice President nag-aagas, ha? Again, maraming salamat mga Banateros at mga tagapanood ng Vox Populi. Dito po nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan.